Ayan na, guys. Muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan, good morning, good evening sa inyong lahat, sa mga kayong sulok ng mundo. Ito na guys, no? Dito, ito ay pasasabugin ko lang. Nandiyan makikita nyo sa thumbnail. Maghihigante. May question mark yun. Tanong ko lang to, maghihigante ka ba, Midet? Meron ka bang masamang plano na pasakitan ang mga makadanjoy? Bakit? Ano ang atraso sa'yo ng mga makadanjoy? Ibig sabihin, makadanjoy, mga viewers. Ayan. Sa lahat ng ating mga viewers, yan, nakiklik naman po muna ng thumbs up sa lahat ng mga makadanjoy dyan. Ito ay aking pasasabugin. Matagal ko nang hawak to. Na kayong mga makadanjoy ay merong plano? May plano ba? Ikaw, Midet? Nag-reflex guys sa liwanag. Matagal ko na itong hawak. Dito, meron kasi nasabi, gusto ko muna maramdaman din ang Danjoy community ang naramdaman ng community ko noon. Ha ha ha. Malinaw? Ah? Isang conversation. Sino ang kachat mo dito? Ito ay nagpasa-pasa. Marami na ang nakatanggap nito at nakarating lang din sa akin. Na dito, lumalabas na gusto mong masaktan ang damdami, gusto mong pasakitan ang damdami ng mga makadanjoy. Ha? Gusto ko muna maramdaman din ng Danjoy community ang naramdaman ng community ko noon. Bakit dito ay lumalabas, kung i-analyze nyo, gusto ko muna maramdaman din ng Danjoy community ang naramdaman ng community ko noon. Gusto mo silang masaktan. Gusto mo ding masaktan ang mga makadanjoy. Kung ano ang naramdaman ng iyong community. Community mo ba yan? Lahat ng subscriber mo, mga kalingap viewers yan ha. Kung ano yung naramdaman ng iyong mga supporters na nasaktan, gusto mo rin ay maramdaman ng mga makadanjoy. Yan ang malinaw na sinasaad mo dito sa message na to. Bakit meron kang plano? Ikaw ba ay naghihigante at gusto mong masaktan din ang mga makadanjoy katulad ng naramdamang sakit ng mga taong sumusuporta sa'yo? Bakit mo naiisip ang mga bagay na to, Midet? Paki-explain mo. Paki-explain mo itong sinabi mo. Malinaw na malinaw at kalat na po ang screenshot na to na si Midet. Ito kung i-analyze nyo to ha. Sa akin pag-a-analyze lang. Gusto ko muna maramdaman din ng Danjoy community ang naramdaman ng community ko noon. Gusto ko maramdaman nila. Ano pinaplano mo? Ano binabalak mo? Tanong ko, may binabalak ka? May pinaplano ka? Para masaktan ang mga makadanjoy? Para ano? Ano pinaglalaban mo? Hindi ka pa ba natuwa? Na kundi dahil sa Kalingap, yung mga viewers mong yan, supporters ng Kalingap, hindi ka pa ba natuwa? Na sa pag-alis mo sa Kalingap, ay sinamahan ka? Wala ka community sa YouTube, Midet? Meron? 1,000? 1,100 before. Or baka yan ay mga sa Kalingap din. Pero wag ka magsasalita ng ganito. Ha? Dahil napakaganda nang nalasak mo sa piling ng Kalingap, Midet, nagkaroon ka ng sponsor nang ikaw ay na-vlog ni Kalingap Rab. Ha? Ang mga sponsor na yan, rumerita sa'yo na dumating ka sa Kalingap, wala kang sponsor. Hindi ka pa ba natuwa na nagkaroon ka na sandamakmak na sponsor na rektang nang papadala sa'yo?
Okay na, enough na, sapat na yon. Nakatulong na si Kalingap Rab. Masama pa? Masama pa ba? At pati, mga Danjoy, ha? Ito pero gusto ko muna maramdaman din ng Danjoy community ang naramdaman ng community ko noon. Masama ang loob mo? Dahil sa nangyari na nasaktan? Walang dapat. Kung meron mang nasaktan sa pagkawala mo kay Kalingap Dan, walang dapat sisihin. Dahil iyan ay love team lang. Enough na ikaw ay natulungan. Na nagkaroon ka ng sabdamakmak na sponsor. Bakit dito parang gusto mo pang maghigante? Na maramdaman ng mga Danjoy community ang naramdaman ng mga supporters mo. Gusto mo magpasakit. Gusto mo pasakitan sila. Gusto mo masaktan ang damdamin ng Danjoy community. Ito ba, Midet, ay marapat na gawin ng isang kagaya mo na pinuri-puri ni Kalingap Rab. Napakabait, napaka-practical, napakasinop, napakasipag. Sa kabila ng lahat, saan ba ang Danjoy? Di ba sa Kalingap? Bakit mo nagagawa ito? Na gusto mo magpakasakit, pasakitan, saktan ang damdamin. Ito yun. May sa akin pagkaka-analyze. Saktan din ang damdamin. Kung nasaktan ang iyong mga supporters, masaktan din ang mga Danjoy community. Ibang klase ka. Patraidor tong ginagawa mo. Akala ko ba move on ka? Akala ko ba okay ka lang? Akala ko ba sports ka? Pero hindi. Hindi mo pala matanggap at kung ano yung naramdaman ng iyong mga supporters, gusto mo rin maranasan na viewers ng Danjoy. Ang brutal mo naman kung ganun. Hindi makatao to na dito lumalabas, parang gusto mo lang din makaganti, maipaghiganti mo ang supporters mo. Hindi makatao yan na gusto mo pang makapanakit pa ng damdamin sa anong paraan pala. Ang gagawin mong gusto ko muna maramdaman din ng Danjoy community ang naramdaman ng community ko sa anong paraan. Ang plano mong ito. Sa anong paraan, ito mga sinasabi mong ito, na mararamdaman din nila yung sakit na naramdaman. Ito ba makatao pa? Akala ko ba tanggap mo? Akala ko ba okay ka lang? Hindi ka talunan, Midet. Tiba-tiba ka. Ano pa? Hindi ka talunan. Pero bakit mo nagagawa magsalita ng ganito? Para sa Danjoy community na gusto mo kung ano yung naramdaman ng community mo, maramdaman din ng mga tao na masaktan, madurog ang damdamin, madurog ang puso. Di ba ikaw ang nagsasabi? Ang hinahamak o ang binababa siyang pinagpapala. Walang nanghahamak sa'yo. Walang nang bababa sa'yo. Ha? Katunayan ay tiba-tiba ka na. Dahil na ikaw ay nasa Kalingap, patong-patong ang sponsor. Pero bakit? May ganito pang conversation na kumakalat. Legit to guys. Na-screenshot ko na. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganito. Na ang gusto mo pa ay masaktan din. Bakit ba sila nasaktan? Dahil inalis ka kay Kalingap Dan? Bakit? Sino ba may kasalanan? Hindi ba ang mga community mo, ang mga supporters mo? Ha? Babalikan pa ba natin o umpisahan pa ba natin? Dahil lang sa crop top. Masyado silang makasarili. Masyado silang sakid. Crop top lang. Inusig kinutya. Binas na ng sagad si Kalingap Dan. Sila Ate Nelia, si Joy. Tapos ngayon, naggusto mo. Ang tawag ito. Ito guys, kung i-analyze nyo kasi dito, meron siyang gustong mangyari. Ito
gusto ko muna maramdaman din ng Danjoy community ang naramdaman ng community ko noon. Dito, ang gusto mong mangyari, masaktan. Kung ano yung naramdaman ng mga supporters mo, ganun din. Hindi tama. Sa halip sana, kung sa akala mo ay aping-api, ipagpasa Diyos. Pero hindi ka api. Hindi kayo api. Kayo na supporters mo. Midet. Ito sasamantalahin ko na. Hindi kayo api na supporters mo. Panalo ka na. Dapat yung mga bagay na ipagpapasalamat mo at lagi na mumutawi sa iyong bibig na kung hindi dahil kay Kalingap Rab, wala ako sa natatayuan ko. Yan dapat ang lagi mo sasabihin. At saka sana yung mga supporters mo, ano bang utak meron sila? At hindi nila naiintindihan na kung hindi dahil sa Kalingap, wala ka sa natatayuan mo, wala kang sponsor. Pero nakukuha mo pa na magsumbong ng ganito. Hindi dapat ganito yung nasa isip mo. Ito, sa lahat ng mga naniniwala, sumusuporta kay Midet. Tama pa kayo mga naniniwala, sumusuporta kay Midet. Ito ba, tama ba ito sabihin ng inyong mga iniidolo? Gusto ko muna maramdaman ng Danjoy community ang naramdaman ng community ko noon. Tama ba ito? Nasa halip sana, ipagpasa Diyos niya na lang. Ha? At bahala na ang Panginoon. Kung meron nang nanakit sa kanya, wala namang nananakit sa kanya. Pero bakit? Kailangan pa niya to. Ganito yung gusto niya mangyari. Hindi dapat ganito, Midet. Ang daming naniniwala, ang daming humahanga dahil ikaw napaka-professional mo. No? Pero, dito lumalabas palaban ka. Meron kang gustong mangyari. Napasakitan o masaktan ang mga makadanjoy. Hindi ito makatao. Hindi ito makatarungan. Pananakit sa kapwa na maituturing itong iyong message na to. Ito, kaya ko lang nagiging topic para lang maipaunawa sa iyo na hindi ka dapat nagsasalita ng ganito dahil hindi ito makatao na ang gusto mong mangyari, makasakit ka din ng damdamin ng Danjoy community. Dapat sana, ipakita mo, i-maintain mo na kung ano ka noon na nasa Kalingap hanggang ngayon, ganun ka pa din. Para mas siyakapin ka. Pero anong ginawa mo? Parang pakikipagkompetensya. Na hindi ka naman talaga charity vlogger. Nagpanggap-panggap ka charity vlogger, estudyante ka, hindi ka talaga charity vlogger. Ikaw ay Kalingap Angels, ikaw ay nasa love team, pero naging charity vlogger. Ano tawag yan? Akala mo nasaruro ka na ng tagumpay? No? Pero yung ginagawa mong ito, na ang gusto mo ay masaktan ang damdamin ng mga tao. Dito lumalabas na meron kang sama ng loob at meron kang hindi magandang gustong mangyari. Hindi na ito makatao. Huwag kang ganot. Salip sana nga, kung bibig ka na eh. Pero mukhang fighter ka eh. Kagaya kanina, live ka. Oh, umano ka kay Michelle Yapin, akala mo sasantuhin ka, hindi ka sasantuhin yan. Oh, live si Kapitana. Ito, re-reactionan ko pala yung kay Kapitana, no? At doon, malinaw na malinaw. At isinigaw ni Kapitana na mga utos pala. Utos pala. Hindi mo man lang kinontra, hindi mo man lang. At minsan napanood ko din sa live mo na yung pagbanat-banat dito kay Kuya July. Kay Kalingap Rab, ayun pala, may basbas mo. May basbas mo pala yun. Nasalip sana ikaw nagpapasalamat. O mga sis, o mga reaktor ko, huwag ninyo nang banatan dahil matuwa tayo. Dahil kung wala ang Kalingap, wala ako sa natatayo. Ako dapat ganon. Pero mismo, sa live mo nang galing. Na sila ay pinayagan mo na makapagbigay ng pahayag, ng salita. Sanib sana, hindi matitrigger at hindi naglalaot kung hindi mo pinagsalita. Tapos ngayon ito, ang gusto mo, masaktan ang mga makadanjoy, ang mga supporters, ang community, masaktan ang lahat ng ano yung plano mo, ano yung gusto mo mangyari, sa anong paraan na masasaktan. Ito akin lang, hindi tama to. Walang dapat sisihin kung ikaw man ay
wala na sa Kalingap. Dahil hindi ka tinanggal sa Kalingap. Ikaw ang kusang umalis sa Kalingap. At inaraw-araw mo ng vlog, live, at hindi ka naman charity vlogger. Pinipilit mo maging charity vlogger. Pero hindi yan ang forte mo, hindi yan ang layunin mo talaga. Bukal ba sa dibdib mo? Bukal pa sa puso mo? Yung pagiging charity vlogger mo dyan sa channel mo? O na-audyukan ka lang ng iba? No? Pero, dito ako hindi makamove on sa iyong message na to. Na ang gusto mo, masaktan ang Danjoy community. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganito. Dito pa lang makikita kung ano ugali meron ka, kung anong budhi, kung anong kulay ng iyong budhi. Hindi tama na magsalita ka ng ganito na ang hangarin mo makapanakit ng damdamin ng iba. Diba? Oh, ngayon, dyan sa community mo, sa mga viewers mo, sa naniniwala sa inyo, ano masasabi nyo dito na ganito, yung mga binibitawang salita? Dito pa lang, kung ito i-analyze nyo, ano to eh, parang may ugali kang patago. Sa lahat ng mga makadanjoy, sa lahat ng mga naniniwala kay Midet, dito pa lang kung ito i-analyze po, mayroon siyang ugaling patago na hindi makatao. Kasi kung ito ay makatao, iisipin mo dito na hayaan na lang natin, ang importante hindi tayo nakakasakit sa damdamin nila, saktan man nila tayo. Pero sino ba nananakit? Yung mga reactor mo si Egypta. Nananakit ng damdamin. Mga picture ni Joy. Dapat hindi ka na, dito, ano nyo to, may ugali kang patago. Dapat, ipagpapasa Diyos mo, ipagpapasalamat mo. Dahil kung wala, eto, sana matauhan lahat ng mga naniniwala sa'yo. Midet, hindi dapat nagsasalita ang isang Midet ng ganito. Na ang gusto ay masaktan ang damdamin ng mga tao. Hindi ganun. Hindi dapat ganyan. Ay, alam mo sa totoo lang, mas popurihin ka na makita kang umiiyak, nakikita kang nag-iisa, kaysa sa wala kang tigil sa kagaganon. Mas popurihin ka. Mas kaaawaan ka. Pero yung nakikita na fighter ka, palabang ka, baka akala mo na saruro ka ng tagumpay. Bulusok ka, pababa. Ano? Sa dami sa isang salita, 100 ang iyong kuda. Hindi ganon. May palihim ka pa na plano na ang gusto mo ay ang sabi mo pa, pero gusto ko muna. Yun. Kasi kung i-analyze ito guys gusto ko muna maramdaman din ng Danjoy community. Ang naramdaman ng community ko nun. Gusto ko muna. Hindi ganon. Wag ganon. Sa totoo lang, kami, yung panawagan, ito lagi ko sinasabi, panawagan ni Kalinga Prab, na wag reaksyonan. Mag-reaksyon ako ngayon, hanggat gusto ko. Marami pa yan. Abangan nyo ako sa video ko. Iniisa-isa ko lang. Tapos sasabihin pang iningit-ingit, nag-iingit sa'yo, walang naiingit sa'yo. Kagaya na sinasabi na Egypta. Abangan nyo ako guys sa akin next video. Yung tungkol doon sa billboard. Kasi, kung tutuusin, kung i-analyze natin, kagaya nga na sinabi ko, yung supporters mo galing yan sa Kalingap. Wala ka na isang supporter sa YouTube. Ano ang aabangan sa'yo? Gayong wala ka sa Kalingap, wala. Yung live mo? Ano yung nilalive mo? Ano yung tinatopic mo? Walang kaabang-abang. Magkakaroon ng kaabang-abang kung meron kang mga issue topic na kung ano-ano man. Ganun lang, pero walang kaabang-abang sa'yo at hindi ka dagot Samaritan, ikaw nagbablog dahil siguro nabibigyan ka ng mga sponsors ng pang-charity. Nalaala ko meron ka pang post doon, naghihikayat ka na kung sino yung may busilak na puso, pwede isama sa group chat. No? May post ka nun. Nandyan lahat yun, post niyan, na nag-aaya ka na makakasama sa group chat para sa plano mong pag-charity.
Yung mga willing magbigay. Oh, nandiyan lahat. Hanapin nyo, nandiyan lahat. Pero ang akin lang, sana alisin mo sa puso mo, sa isip mo, yung magkakaroon ka pa ng pagpapasakit or gusto mo pang pasakitan, gusto mo pang masaktan ang mga Danjoy community, ang viewers sa Kalingap, para lang din maramdaman ang mga naramdaman ng iyong community. Pero hindi tama. Mali yan, mali yan. Sanip sana pagpasa Diyos mo or or kung sino man to ka-chat mo dito, dapat sana sinabi mo na, ano na lang, bahala na si Lord. Basta ako ngayon, ito, pinagpapala ng Panginoon, kundi dahil sa Kalingap, wala ang lahat ng ito. Dapat ganun. Pero yung ganito kayo, bibitawan mo salita, hindi to tama. Hindi tama to. Dito pa lang makikita na meron kang ugali. Meron kang ugali na nakatago. Dito, may tuturing na, ano to gusto mong parang mahirap, ayaw kong magsalita. Ayun lang, ha? Kung ayaw mo na ikaw ay nare-reaksyonan, sorry ha, nare-reaksyonan kita kasi hindi ka naman pribadong tao. At ikaw naman ay vlogger. Kung ayaw mo mare-reaksyonan, gawin mo pribado ang iyong buhay. No? Pero dito, meron ako pinagbabasihan. Iiwasan mo ang magsalita ng ganito. Dahil sa halip na ikaw ay purihin, ang mangyayari sa'yo, buloso ka pababa. Baka akala mo nasa roro ka na ng tagumpay. Medyo umaangat-angat pa lang ng kaunti ang subscriber at hindi ka, ang lahat ng umalis sa Kalingap, hindi nagtatagumpay. Sa totoo lang. Umpisa lang yan. Pero bandang huli, ganyan-ganyan din yung mga umalis noon. Ganyan-ganyan din. Yung mga beneficiary na umalis noon. Umpisa lang yan. Pero bandang huli, bulusok. No? Baka may lalabas pa dyan na magsusumbong. Pwede po kayo, pwede kayo mag-PM. Pero meron tayong nakukuhaan ng mga nagbibigay ng mga impormasyon. Abangan nyo, guys, mamaya, ang pakikipag, Michelle Japina. Abangan natin, anuhan natin yan, yung pag-utos-utos, na doon, na ikinanta na ni Kapitana ni Yads. Nandiyan yan. Tsaka sa live niya, sinabi niya, kukunin ko yan. Itatapik natin yan. Eto, ngayon lang kami magsasalita. Ngayon lang kami magsasalita. Ako, pwede ako umalis sa Kalingap anytime. Nang sa ganun ay makapahinga-pahinga din ako. Pero pag umalis ako sa Kalingap, wild na ako. Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video guys. Pakiclick naman po muna ng thumbs up. At dito pa lang makikita na sa iyong mga message na to, hindi makatao ang laman ng iyong puso. No? Guys, abangan nyo ako sa aking next video po.